Magandang umaga, ito po ang ating update patungkol sa minomonitor natin na si Bagyong Francisco at ganun din yung nasa labas ng Philippine Area of Responsibility na may international name na Higos na kung saan ay pagpumasok ay tatawagin natin na Gardo. Ito po ang ating latest satellite image at ipinapakita po nito na papalayo na ng papalayo itong si Bagyong Francisco at sa ating latest bulletin ay wala na pong nakataas sa signal number 1 dito sa probinsya ng Batanes. At wala na rin po na itataas sa mga susunod pa na issuance natin ng bulletin. Ang tanging magiging epekto na lamang po nitong si Francisco dito sa extreme northern Luzon ay yung mga kaulapan na kung saan ay posibleng tumulong para magkaroon tayo ng mga pagulan dito sa Babuyan Islands at ganoon din dito sa probinsya ng Batanes. Sa kasalukuyan, itong si Bagyong Francisco po ay nasa layong 455 kilometers northeast ng Itbayat, Batanes. Ito ay may taglay na lakas ng hangin, yung maximum sustained winds sa eyewall ng si Bagyong Francisco around 100 kilometers per hour at pagbugso o yung biglaang paglakas ng hangin na umaabot ng 125 kilometers. Ito po ay kumikilos pa north-northeast sa bilis na 15 kilometers per hour. Bahagya pong mas bumilis yung pagkilos nitong si Bagyong Francisco, kaya naman mas mapapaaga din yung paglabas ito ng Philippine Area of Responsibility. From 10 kilometers per hour, ngayon po ay 15 kilometers per hour na ito. At dahil po dito, ay posible ngayong tanghali o ngayong hapon ay lalabas na po itong si Bagyong Francisco sa Philippine Area of Responsibility at mababawasan na po yung magiging epekto niya sa anumang parte ng ating bansa. Magsaganon pa man, may mga areas pa rin po na posibleng makaranas ng pagbugso ng hangin. Kasama po dito yung malaking bahagi ng Luzon. May mga pagbugso po. Kasama po dito yung Metro Manila. Ganun din sa Panay Islands, Negros Occidental at Northern Samar. Magpapatuloy po yung ganitong mga pagbugso ng hangin hanggang bukas. Pero by Saturday, mas mababawasan na po yung makakaranas ng mga pagbugso ng hangin na ito na magiging limitado na lang dito sa probinsya ng Batanes, Ilocos Norte, Ilocos Sur, Pangasinan, Zambales, Bataan at Lubang Islands. May nakataas pa rin po tayo na weather advisory o babala patungkol sa potensyal na malalakas na pagulan, at least 50 millimeters, 50 to 100 millimeters. By the way, yung value na ito po yung accumulated or yung total amount ng pagulan within the next 24 hours. Simula 11 a.m. ngayong umaga hanggang bukas ng 11 a.m. Ibig sabihin din po ng yellow sa ating rainfall forecast na tinatawag din natin na weather advisory ay posible yung mga localized floodings. Dito po yan sa probinsya ng Zambales at Bataan. Ganun din po, magpapatuloy po yung ganyang kondisyon hanggang bukas. At sa mga susunod na araw, by weekends, ay mas mababawasan na po yung mga pag-ulan na posibleng maka-apekto yung sa malaking bahagi ng ating bansa. Ibig sabihin, mas magiging clear sky o mas mababawasan yung mga kaulapan na nakaka-apekto ngayon. Kasama po dito yung Metro Manila. Wala po tayong nakataas na gale warning pero gusto pa rin po natin na pag-ingatan yung ating mga kababayan lalo na dito sa northern and eastern seaboards ng Luzon. Posible pa rin umabot na hanggang 3.5 meters yung taas ng alon na pwedeng maka-apekto sa atin kapag tayo po ay naglayag or nangisda. Para naman po dito sa bagyo na nasa labas ng Philippine Area of Responsibility, tulad ng binanggit natin kanina, pagpasok po niya sa ating ay tatawagin natin ito na si Gardo. Sa kasalukuyan, ito ay nasa layong 1,760 kilometers east ng Central Luzon. Meron po itong lakas ng hangin na umaabot ng 75 kilometers per hour at pagbugso na umaabot ng 90 kilometers per hour. Ito po ay kumikilos west-northwestward sa bilis na 20 kilometers per hour. Ang good news po dito ay kahit na magla-landfall ito, this evening ay wala naman po itong magiging direktang epekto sa anumang parte ng ating bansa. At bukas din po ng umaga ay posible na lalabas na rin ito ng Philippine Area of Responsibility. In short, ang tanging posibleng maging epekto lamang po nito sa ating bansa ay humila ng moisture na kung saan ay posibleng padagdag ng mga kaulapan dito sa western section ng ating bansa. Pero sa ating pong analysis ay hindi naman po natin ito nakikita na magiging malawakan at malakas na sobra na tipong magdudulot ng mga malawakang pagbaha. And good news po yan, pero in spite, kahit na may ganun po, ay may nakataas tayo na thunderstorm advisory, particularly dito sa National Capital Region o sa Metro Manila. At ganun din po, ay nararanasan tayo sa kasalukuyan na heavy to intense rainfall sa ilang bahagi ng Pampanga,
Bataan at Zambales. Sa mga susunod na oras, 2 hanggang 3 oras, ay posible rin po na makaranas ng mga pagulan o mga thunderstorm dito sa ilang bahagi rin ng Zambales, Pampanga, Bataan, sa Metro Manila, particularly dito sa Quezon City, Caloocan, Valenzuela, Malabon at Navotas. Ganon din sa ilang bahagi ng Rizal, Tarlac at Bulacan. Manatili po tayo na updated. Ang susunod po natin na live ay mamayang 5 p.m. Mag-ingat po tayo. Ako po si John Manalo. Salamat po.